Ayan, so magandang araw mga kababayan. This is Divine PH. And medyo pagpasensyahan nyo na po dahil paus pa rin tayo hanggang ngayon, no? So kasi nga nagkatrangkaso tayo and sa panahon din siguro kaya medyo yung ano natin hindi pa nakaka-recover. So mga kababayan, may gusto kong pag-usapan dahil kung matatandaan nyo po, nagkaroon ng budget hearing dito sa OVP. Actually, hindi lang naman sa OVP. Halos lahat ng department nagkaroon ng budget hearing. And tanging ang OVP lamang, ang hindi, kumbaga yung Vice President, hindi umattend ng hearing. Umattend man siya, nagmaktol pa doon, nag-attitude pa doon, nilabas niya pa yung tunay na kulay niya. Kumbaga, nililihis niya na nga yung pinaka-main reason bakit nagkaroon ng yung hearing, budget hearing, tapos hindi na umattend, nag-swimming lang, alam mo yon. And may mga mali pa siyang ginawa. So, kaya ko po ito i-share, kaya ko ito sinasabi kasi baka may magsabi na naman dyan na, double time kayo sa paritira kay Sara. Mga kababayan, paulit-ulit na lang. Hindi ko kailangan sirahan si Sara Duterte. Kasi kayang-kaya niyang gawin yan sa sarili niya. Ang tanging ginagawa ko lamang, sinishare ko sa inyo yung mga balita na baka hindi kayo aware. Diba? Nakakaya naman ako na lang magbalita sa inyo. Total, nakikisaw-saw kayo dyan sa accounts ko. No? So, ito mga kababayan, kung nakikita nyo po dyan, ang sabi, mga opisyal ng AFP o Armed Forces of the Philippines di pabor sa paggamit sa kanila ni Vice President Sara para ma-liquidate ang 15 million DepEd confidential funds. Naku, nakakahiya ka talaga. Nakakahiya ka talaga, Sara Duterte. Alam mo yung worst na yung tatay, mas worse pala siya. No? So ayan, basahin po natin. Bali, hindi sang-ayon ang mga opisyal ng sundalo sa ginawa ni Vice President Sara Duterte na gamitin ang inilabas nilang sertipikasyon sa pag-liquidate ng 15 million halaga ng confidential funds ng Department of Education o yung DepEd. Dahil alam nyo naman po may issue dyan, yung confidential funds, no? Dahil hindi naman ito sa kanila napunta. Naku po. Narinig niyo yun? Hindi daw sa kanila napunta. Yung sinasabi ni Sara na sinama sila sa liquidation para sa 15 milyong halaga ng confidential fund, sa kanila daw ginamit. Pero ito, pinasinungalingan po ng ating mga pinasinungalingan po ito. Ayan. Sabi po, kung alam lamang umano ni na retired Maj. Gen. Adonis Bajao, LT Col. Carlos Sagdaan Jr. at Colonels Manaros Buransing at Magtanggol Panopio na sa ganito gagamitin ang hininging sertipikasyon ay hindi sila magbibigay nito. Sige, ipagtanggol nyo na si Sara. Ipagtanggol nyo na dito. Sabihin nyo ng sinungaling itong mga AFP natin. Diba dyan naman kayo magaling Pag nasusukol na si Sara, sisirain nyo naman yung credibility ng mga taong nagsasabi ng totoo. Tutuloy ko po Ang apat ay tinanong ni Bukidnon 2nd District Rep. Jonathan Keith Flores sa pagdinig ng House Committee on Good Governance and Public Accountability kaugnay ng mga regularidad sa paggamit ng pondo ni BP Duterte. Humingi umano ng sertipikasyon ng DepEd sa AFP kaugnay ng isinagawang Youth Leadership Summits, isang regular na programa ng mga sundalo laban sa insurgency noong 2023. Ang AFP at mga lumahok na lokal na pamahalaan umano ang gumastos sa programa. Walang ginastos, walang nilabas po si VP Sara Duterte na kiniklaim nila na iginastos nila yung 15 million.
Malinaw po na hindi daw sila or hindi sa kanila ginastos. Ha? Dahil po ang AFP mismo, lokal na pamahalaan mismo ang gumastos sa event or program na ito. Ha? Pasinungalingan natin yung claim ni VP Sara Duterte about dito, no? Tinanong ni Flores si Boransing kung siya ba ay naglabas ng mga sertifikasyon kung alam niya kung saan ito gagamitin. Sinabi pa ni Boransing na bahagi ng patakaran ng AFP ang hindi pagbibigay ng certifications sa mga event o gastos na walang direktang kinalaman ang militar. Sinikundahan naman ni Panopio ang pahayag at sinabing, if we are aware that it will be used to justify expenses we had no hand in, we would not issue the certification. Gayun din ang tugon ni Sandangan, I would not, nang tanungin kung siya ba ay maglalabas ng sertifikasyon kung alam niya ang tunay na layunin nito. Bago ito, tinanong ni Batangas 2nd District Rep. Jervil Jinky Bitrix, Luistro ang mga opisyal kung alam ba nila na ang kanilang mga sertifikasyon ay gagamitin upang bigyang katwiran ang 15 milyong bayad ng DepEd sa mga impormante. Itinanggi ng lahat ng apat, ayan ha, itinanggi po, na opisyal na alam nila na ang kanilang mga sertifikasyon ay gagamitin upang suportahan ang pahayag ng DepEd na gumagamit ito ng mga confidential funds para sa mga pabuya sa mga informant. Idinagdag ni Luistro na ang mga sertifikasyon na layuning kumpirmahin lamang ang pakikilahok ng militar sa YLS ay ginamit ng walang kaalaman ng AFP upang bigyang katwiran ang gastos ng DepEd. Nilinaw ng mga opisyal ng militar na ang kanilang mga sertifikasyon ay para lamang sa mga aktibidad ng YLS at hindi upang bigyang pahintulot ang anumang financial transaction na may kaugnayan sa mga impormante. Ayan mga kababayan, malinaw po na yung 15 million na kiniklaim po nila na iginastos or binigay dito sa ating AFP dun sa naganap na program, hindi po totoo. Kasi nungalingan po yun. No? Kasi may mga nabasa ako nag-comment na may inilabas na dyan, may pinasa na si VP Sara Duterte, blah blah blah. Hindi pa natin naririnig yung side of the story ng kabila. Maniniwala ka kagad kay Sara na mahilig magsinungaling, mahilig gumawa ng kwento, mahilig manira, gumagawa ng paraan para makalusot sa mga kasalanan niya. So malinaw yan mga kababayan. AFP na mismo, yung mga namumuno na po mismo ang nagsabi. Wala silang kinalaman dito sa 15 million. And dapat managot si VP Sara kung mapatunayan totoo ito. Nagagamitin niya yung mga sertipiko na hiningi niya sa ating mga militar para maisama doon sa 15 million liquidation. Diba? Grabing kawalang hiyaan naman kung totoo ito. At dapat talaga managot yung may kasalanan dito. Managot yung nagsisinungaling. Pasasaan pa naman mga kababayan at malalaman natin ang totoo. At ewan ko na lang kung ano pang depensa ang gagawin ng mga dilis na ito pag lumabas yun. Ha? Ayan mga kababayan, mag-update po tayo regarding dito, and ayan, sana talaga malaman na natin kung ano ba yung totoo. Kasi kahit sila mismo yung gumamit ng confidential fund, hindi nila ma-explain saan nila ginamit. Kahit yung mga USEC, wala silang idea. Ano yun, nag-magic, 11 days magic na wala, 11 days magic na lustay. Diba? So yun mga kababayan, mag-update po tayo sa mga events pa ng ating administrasyon. And sabi ko nga kanina, magagawa tayo ng commentary regarding po dito sa press conference ni Sara dahil hindi ko nga napanood ng buo. So kagabi ko lang siya napanood ng buo talaga. No? So yun lang po mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo lahat.